Actually, ito po, nakakatuwa kasi talagang mabilis sila mag-ugat. Weekly ko pinapalitan. Pero ngayon, umabot na natin kung anong variety nga ba yung mabilis mag-ugat, ano. Ilang mga roots. And tingnan natin, ano, itong golden photos. Hello everyone! This is Sir Misunapi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. Nabitin pa. And for today's video, ano ba gagawin natin? 2 weeks ago po, nagkaroon tayo ng water propagations o ginawa nating water plants itong ating mga photos. And ngayon po, bibigyan ko kayo ng updates, ano? At the same time, tingnan natin kung anong variety nga ba yung mabilis mag-ugat, ano, sa kanila. Kasi kung matatandaan nyo po, 6 na varieties ito ng photos. Iba-iba po yan, yung ginawa natin. At yan po ay ating nilagay dito sa ating mga baso, no. So, pakita ko sa inyo, ayan. Ayan, no. Meron pong ilan na parang yan, hindi nagiging successful, ano. Malalaman nyo rin po kung ano-ano yung mga variety na yan. Kaya po, kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at ngayon nga po, papakita ko na sa inyo yung itsura nung ginawa natin nung last 2 weeks, ano. Ito pong mga photos natin, pinropagate po natin at ginawa po nating water plants. At ngayon nga pong araw na ito, ayan, masasaksihan nyo po, ano, malalaman natin kung anong variety ng photos ang pinakamabilis mag-ugat. At the same time, kung ano yung mga ginagawa ko dun sa ating mga water plants, ano, kung anong maintenance, ano, talakayin din natin yan, ano. At umpisahan na natin kasi ito po yan, no, yung aking mga photos na yan. Pakita ko na sa inyo na malapitan. So, narito po yung ating mga photos, ano, iba't iba. Yung ating sleeping photos, enjoy photos, meron tayo ditong neon photos, meron tayo ditong golden photos, at meron tayo ditong marble queen photos, and yung ating manchula photos. Ayan po, ano, yan yung ating mga varieties dyan, ano. Actually, ito po, weekly ko pinapalitan. Pero ngayon, umabot ng 2 weeks dahil sa sobrang kabisihan ko. And mapapansin natin, nako, may mga something na, no, na kumikislot-kislot. Yan po yung iniiwasan natin, ano. Kaya dapat regular yung pagpapalit natin ng tubig, ano. Yung pong mga kiti-kiti. And ngayon pa naman, tag-ulan, nako, kapag yan talagang naging mosquito na, delikado po, ano. Sabi ko nga sa inyo, mabilis po yan, ano. Maraming mga kiti-kiti, ayan, no. Kita nyo. So, wag nyo na paabutin na magkaroon ng mga kiti-kiti o itlogan niya ng mga lamok, ano, dahil para na rin sa inyong kalusugan. So, ang gagawin natin ngayon, dahil nga kinakabahan ako at ang daming kiti-kiti, atin na po yung tatanggalin, tapos papalitan po natin ng tubig, ano, para maiwasan natin yung mga ganyan. Uso pa naman ngayon yung mga sakit. Siyempre, baka yung dengue, no, mahirap po yan, ano. So, papalitan na natin, tapos i-check natin, ano, kung alin kaya dito yung may pinaka mabilis na mag-ugat, ano, sa mga varieties na ito. Tara, samahan nyo ako at palitan natin ng tubig. So, eto na, tatanggalin na natin yung mga tubig, ano. Tahin muna natin itong ating yan. Actually, ito po, nakakatuwa kasi talagang mabilis sila mag-ugat. Mamaya mapapakita ko sa inyo, no. Pero sabay po niyan, kapag halimbawa po nagpapalit tayong tubig, yan, atin na rin pong linisan itong ating mga baso, no, or yung base na pinaglagyan nyo. Kasi minsan po nakakabuo po yan ng lumot, no. So nagkakaroon po ng moss, and kapag ganun po, maaring maka-apekto pa yan sa inyong halaman. So, tayo, ginagamit natin rainwater kung may rainwater tayo, no. Pero, in any case na wala po, okay na rin po yung ganito. Yung mga tap water, ano. At wala naman tayong choice. Pwede ngayon yun yung gamitin natin, ano. Basta lagi lang kayong magpalit, no. So, siguraduhin lang po na maging malinis na yung baso. At syempre, para matanggal na rin po yung mga kiti-kiti kanina lumalangoy, ano. Tapos hugasan rin po natin yung mga photos, ano.
So, ayan. Ganyan lang naman yung ating gagawin, ano. Pero for the meantime, pakita ko muna po sa inyo isa-isa. Pero for the meantime, siguro pakita ko muna sa inyo isa-isa. Tapos ikumpara natin, ano, kung alin sa kanila yung talagang nagiging successful, yung nagpe-failed, yung mabilis mag-roots. At para may idea kayo, no, in any case na gagawin nyo po yung ganitong klase ng pag-aalaga, yun sa tubig, ano. So, pakita ko na muna sa inyo. So, ayan, isa-isahin natin, ano. Unahin muna natin itong Marble Queen. So, sa unang tingin, ayan, meron na siyang mga ganyan. Normal lang po yan, yung natutunaw, yung mga dako na naninilaw, tapos lumalambot, ano. May mga instances po na ganyan, ano. Kaya lang, minsan, makikita nyo po na yan, meron siyang nodes pa rin, ano. Kahit na matuyo o matunaw yung pinaka dako niya, ang mahalaga po matiran kayo ng nodes, ano. At ayan, tutubo pa rin naman yan. So, ayan, makikita nyo, ito, nanilaw pa rin po yung ating pinaka photos, yung dahon, pati yung stem. Yan po. At lumambot, naging mushy, pero hanggat meron po siyang nodes na talaga namang buhay, tutubo at tutubuan po yan, ano. So, importante yan. So, eto, tanggalin na natin muna yung ating yan, yung ating Marble Queen. Yan, may sunog rin, no. Kita nyo, no. Kahit hindi yan naaarawan, ano, meron talagang instances na ganyan po, no. Next natin, itong ating yan, Manjula, no. Manjula naman po. So, ganun din, meron ding mga parang dumidilaw, ano, na dahon. Yan. And eto, makikita nyo, yung pinaka nodes niya, buhay pa rin naman, ano. So, wala tayong dapat ipangamba dyan. Pero, sabi ko nga sa inyo, magandang i-check nyo rin lagi, ano, yung inyong mga water plants. So, tanggalin na rin natin to. So far, yan, lagay natin dyan dito, no. And yan. Sunod natin yung ating Enjoy Photos, no. Ito, wala ako nakitang pagkadilaw, no. Maliliit lang po kasi itong mga Enjoy, no. Hindi siya katulad ng mga iba nating photos na sobrang lalaki. And ayan siya, sobrang dami niya. Kaya lang po ito, sabi ko nga, napaka slow grower nito, no. Pero tingnan natin mamaya kung mabilis siyang mag-ugat, ano. Pero sa pagpapahaba at pagpapalash, medyo ito ko na babagalan. So, lagay muna natin yan. And isunod natin yung ating Neon Photos. Ayan, Neon Photos naman. And wala rin siyang dilaw, no. Meron lang siyang konting sunog. Ayan, no. So, normal. Alam niyo yung madalas po na nauunang mag brown or black, no. Kapag halimbawa nagpo-propagate kayo ng photos, yun pong may mga variegations. Itong Neon Photos, meron din po yung mga variegations katulad niya, no, puti. So, ito yung pinaka-puti niya. Tingnan nyo, nagkaroon siya ng pinaka-dark, no. So, yan yung madaling maapektuhan yung mga variegations nung dahon, no. Sila yung madalas masunog or madalas pong maging brown, black, dahil siguro sila yung mas manipis, ano. At sila yung mga talagang prone sa mga ganyang issue ng dahon, ano. So, ito yung photos natin, okay naman. Next natin, yung ating Shangri-La o Sleeping Photos. Dito ako medyo nangangamba, no. Binawasan ko nga to ng tubig kasi lubog, no. Actually, ito yung may pinakamarami po na naging yellow, no. Although, sabi ko nga, meron naman siyang mga nodes pa, kaya lang, medyo nakakangamba, no. So, ito yung pinakamadalas kong makitaan ng pagkadilaw. So, pero, ayan, tumubo naman, no? Tumutubo naman. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano yung gagawin natin dyan sa pagkadilaw na yun, ano? O, yan. Next natin, ito namang ating
golden pothos, no? Yung golden pothos natin, isa sa pinaka-common na pothos at ito na yung pinakamarami ko dito sa ating garden, ano? So, yan, maganda pa rin naman siya. Wala siyang masyadong pagkadilaw sa dahon, ano? Anyways, ngayong nakita na natin yung ating mga pothos, ang gagawin natin, kukuha tayo nung mga may mahahabang roots, ano? Tapos, pakita ko sa inyo. So, pili tayo ng ilan. And, yan, yung mga single. So, yung mga single siguro ang kunin natin. Single, yan, propagations, no? So, tingnan natin kung ano yung mga singles natin dito. To. Single. So, eto, kumuha ako ng ilang sample, ano, nung kanilang mga roots. And, tingnan natin, ano, itong golden pothos, yung may pinaka, yan, maraming ugat, ano, at pinaka mabilis, no. Siya yung sa tingin ko ay talagang nag-develop ng mga white na roots, ano. Kasi minsan, ito pong aerial roots na tinatawag, yan po yung nadidevelop, ano. So, hindi na natin yan tinatanggal. Tapos, eventually, meron diyang tutubo. Ito talagang roots na to, yung, yan, yung bagong tubo. Yan po yung talagang kapag halimbawa nilubog mo sa lupa, mag-work, ano. At talagang gagana, no. Anyways, ito yung pinakamadami, yung ating golden pothos. Yan. Tapos, yung marble queen din po, ano. Medyo, ayan, ang dami na rin. Doon sa pinaka-aerial roots naman niya, doon po siya nagkaroon ng maraming mga white, no? Sa tingin ko, yung susunod sa kanya, yung ating manchula, no? Tsaka itong neon, no? Ang pinakamabagal, sa tingin ko, ay itong Shangri-La o sleeping pothos, ano? Medyo slow siya. Pati po yung enjoy, ano, silang dalawa, siguro dahil maliit sila, at the same time talagang slow grower, no, kaya yung roots nila medyo may pagka matagal at may pagka maliit din, ano, kumpara dun sa mga naunang variety nating pinakita, no, sila yung dalawa. So anyways, ayan po, ito naman itong mga pothos na to, pare-parehas naman silang madadaling buhayan, ano. Mapapadami nyo kagad kapag pinropagate nyo, no. So, ayusin na natin uli at papalitan ko na ng tubig itong mga to at nang sa gayon, ma-display na natin ulit. So, eto nga pala, paano nga pa natin gagawin dun sa mga nagdilaw, ano. Tanggalin na po natin yung dilaw na dahon, pero tingnan nyo po yung nodes, ano, katulad ng sinasabi ko kanina. Kung hindi apektado yung nodes niya, yan, itira nyo po, ano. Tapos ito, itubog nyo na lang sa lupa, no. Huwag nyo nang isama doon sa tubig. Pwede pa yan. So, katulad nitong isa na to, meron ng sumupling, pero dilaw yung pinaka ilalim niya. Tanggalin nyo na po yung dahong na dilaw, taka yung pinaka yellow, tapos itira nyo po yan, oh. Kita nyo. So, itanim nyo na lang din po sa lupa. So, kapag ganyan, tanggalin na lang po. Pwede dito nyo tanggalin, no, sa pinaka taas. Tapos ito, ilubog nyo uli sa tubig. Pwede yan. No, sa gayon, tutubo pa rin po yan. So, this one naman, kung apektado na po yung nodes, huwag nyo na pong isama, no. At, yan. And this one, ito, hindi pa apektado yung nodes. Tanggalin na rin. Tapos, ilubog nyo po ito sa lupa, yung nodes. Tutubo pa rin po yan, ano. So, ayan lang naman. Ganyan yung gagawin natin doon sa mga nakikita nating madidilawan, no. At, katulad nito, yan, green na uli siya, no. Minsan kasi, ganyan po, ano. Dahil minsan kapag halimbawa, nag-cut tayo, tas may sugat, nabasa, medyo talagang delikado. Kaya nga po minsan, nire-required natin kapag halimbawa nagpuputol tayo ng ating mga pothos, i-air dry muna natin ng overnight, ano, hanggang matuyo yung pinagkata natin yan, tsaka natin ilubog sa tubig, ano. Pero ako, diretsa na minsan, dahil marami naman tayong ditong pothos, ano. Pero kung kayo, maingat kayo, pwede, para sure lang kayo, i-cut nyo muna, tapos i-overnight ng air dry, tsaka nyo ilubog sa tubig, okay?
So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung video natin for today at nalaman nyo na po yung mga experiment nating photos, kung ano yung mabilis na variety na mag-ugat at yung talagang nagiging successful at nalaman nyo na rin yung iba't ibang tips I hope meron kayo natutunan dyan sa ating video. Salamat sa inyong panonood. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutan i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park in Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho. Nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Till next video. Bye!